Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3336. Anong klase ng pastahan, kumunat ang noo ng Golden Lion Paladin? Simple lang, hayaan mo akong sundutin ang iyong katawan, siguradong lalapit ka sa akin bukas ng umaga para manghingi ng tulong. Kung tama ako, dapat buong puso kang makinig sa aking mga utos, pero pag mali ako, bibitawan ko ang posisyon ko bilang Saint of Honor. Ano sa tingin mo? Nakangiting paliwanag ni Daryl, nang sandaling yun ay nagulat ang Golden Lion Paladin. Pagtapos ay tumawa siya. Kaya mo talagang magyabang, isang kalabit lang at lalapitan kita para tulungan bago mag-umaga, sige, makikipagpustahan ako sayo. Hindi nagsayang ng oras si Daryl at itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ang acupoint ng Golden Lion Paladin. Isa ang Fengma acupoint sa pinakamahalagang acupoint sa katawan ng tao. Walang magiging epekto sa simula kapag napindot, pero paglipas ng ilang sandali, magsisimulang magpakita ng sintomas at pamamaga at pamamanhid ang iyong katawan. Mas magiging malala ang sintomas habang mas tumatagal. Matatag ang paniniwala ni Daryl na walang makakatiis sa pamamaga at pamamanhid sa buong gabi, hindi rin nabubkod ang paladins dito. Walang kahit anong nararamdaman ang Golden Lion Paladin matapos mapindot ang kanyang acupoint, akala na ay tinatakot lamang siya ni Daryl at hindi niya mapigil ang suminghal. Sa tingin ko ay nagbibiro ka lang, kailangan mo akong paalisan sa Temple of Light bukas ng umaga. Mabilis umalis ang Golden Lion Paladin nang sabihin niya yun, hindi nag-ambala si Daryl sa panlalait nito at humiga siya sa kwarto para magpahinga. Naging malalim ang gabi nang hindi niya namamalayan, bang, nang sandaling yun, nag-meditate at nag-cultivate si Daryl nang bigla niyang narinig ang katok sa pinto. Mabilis niyang binuksan ang pinto at nakita ang kasambahay ng templo na magalang na nakatayo sa labas. Iyong kamahalan, hinahanap kayo ng Goddess of Light, mahinang sabi ng kasambahay. Nagulat si Daryl, late na, bakit ba ako gustong makita ng Goddess of Light? Walang tanong niyang sinundan ang kasambahay ng palasyo kung saan nagpapahinga ang Goddess of Light. Nagulat siya nang dumating siya, mamahalin at elegante ang kwarto. Nakasuot ng mahaba at kulay puti na bestida si Yelena at nakaupo ito habang may hawak na gemstones na tila may inaakit siya, mukha siyang seryosong at maganda. Napakabilis na nakita ni Daryl na inaaral ng babae ang formation, nagulat siya nang napagtanto niya yon, siya nga ang Goddess of Light. Maluho ang paggamit niya ng gemstones para pag-aralan ang formation. Nang magbuntong hininga si Daryl nakita siya ni Yelena at napuno ng saya ang mukha ng babae, Mr. Daryl. Naramdaman ni Daryl ang tuwa ni Yelena habang nakatayo siya sa pintuan at bahagyang nakangiti. Hinahanap ako ng kamahalan sa malalim na gabi, anong problema? Ngumiti si Yelena at inimbita niya si Daryl pumasok at nagsalita, Mr. Daryl, gusto mong basahin ang Holy Jade Scripture, hindi ba, nandito yun? Tinuro ni Yelena ang balance ng kalahating volume ng Holy Jade Scripture sa lamesa, pinulot ito ni Daryl at nagsimulang maingat itong basahin. Di nagtagal at natapos na niya ang kalahating volume ng Holy Jade Scripture at hindi niya maitago ang kanyang pagkasabik. Nakaramdam din siya ng pagiging emosyonal, yun pala ay bukod sa pagkakatala ng Holy Jade Scripture sa isang klasikong scripture. Naitala rin ito ang nakaraan para makapunta sa ibang mundo, subalit naputol ito sa pinaka-importanteng seksyon. Malungkot si Daryl, hindi ito mapakilang nagtanong, nasaan ang kalahati ng scripture? Kabanata 3337, pagtapos hanapin ang pangalawang kalahati ng volume, magagawa ko nang umalis dito at bumalik sa The Nine Continent, naisip ni Daryl. 1,000 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng digmaan sa Temple of Light, na wala ang kalahati ng volume na parang bula. Sambit ni Yelena, nahiya siya habang kagat niya ang kanyang labi, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Pero nitong nagdaang taon, nagpadala ako ng 12 paladins para maghanap ng balita, naniniwala akong mahahanap naming ang nawawalang kalahati ng volume. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Daryl sa kanyang narinig, Mr. Daryl.
Kinagat ni Yelena ang kanyang mga labi, nag-alangan siyang magsalita. Maaari mo bang i-translate ang nakasulat sa unang bahagi ng volume? Tumango si Daryl at sinimulan niyang i-translate ang bawat pangungusap, nakinig ng maigi si Yelena. Makalipas ang kalahating oras ay nagawa niyang maintindihan ang misteryo, napaka-misteryoso at nakakamangha ang laman ng scripture, nagbuntong hininga ang babae. Siya nga pala, matagal ko nang inaaral ang ginamit mong 9 palas bagwa, pero hindi ko pa rin ito maintindihan. Maaari mo ba itong ituro sa akin? Puno ng pag-asa niyang tanong, iyon ang totoong rason kung bakit tinawag ni Yelena si Daryl. Maraming tao ang nanunood sa kanya sa templo ng Neon at hindi mabitawan ni Yelena ang kanyang pagkatao. Kailangan niyang pribadong pag-uusap kay Daryl sa gabi para manghingi ng payo tungkol sa formation. Nagbuntong hininga si Daryl nang gamaan ang kanyang loob sa nakita niyang antisipasyon sa mga mata ni Yelena. Hindi ka pa nakakakita ng formation technique, maaaring mahirapan kang matutunan ito sa unang pagkakataon. Pagtapos ay pinulot niya ang gemstone sa lamesa at nagsimulang magpaliwanag ng detalyado kung paano babuuin ang formation. Bilang Goddess of Light, maraming kakayahan at matalino si Yelena, mabilis niyang naintindihan ang misteryoso nito dahil sa masipag na pagtuturo ni Daryl. Puno ng paghanga ang kanyang mukha, nakakamangha. Hindi nakapagtatakang kayang dumapisa ng 50 katao sa mahigit 1,000 katao. Nasabik si Yelena at hindi niya mapigil ang magtanong, mayroon pa bang ibang formation bukod sa 9 palas bagwa formation, Mr. Daryl? Siyempre, malawak at malalim na teknik ang mga kakahayan sa formation, panimula pa lamang ang bagwa formation sa mga formation na kangiting sambit ni Daryl. Panimula pa lang ang bagwa formation na isip ni Yelena, naging sobrang sabik niya at hindi niya mapigil ang hilahin ng braso ni Daryl at magsalita. Mr. Daryl, maaari ba kitang maging guro at turuan ako sa mga formation, matapos niyang matutunan ang tungkol sa misteryoso ng mga formation. Kaagad nitong nahumaling si Yelena, bukod doon, si Daryl ang inapo ni Master Franklin at kwalipikado ang lalaki para maging isang guro. Nagulat si Daryl nang sandaling yun, gusto akong maging guro ng Goddess of Light. Nagkamot ng ulo si Daryl at ngumiti matapos ang sandaling pagkagulat, iyong kamahalan, mataas ang iyong katayuan. Paano ako magiging kwalipikado para maging iyong guro? Mabilis umiling si Yelena, masyado kang mapagkumbaba, Mr. Daryl. Ikaw ang inapo ni Master Franklin, at binuo niya ang Temple of Light, siguradong kwalipikado ka para maging guro ko. Kinagat niya ang kanyang labi at hinayla ang braso ni Daryl, Mr. Daryl, pakiusap turuan mo ako, pakiusap, gulp. Nang sandaling yon, hindi mapigil ang lumunok ni Daryl nang marinig niya ang pagmamakaawa ni Yelena. Sinong mag-aakalang magmamakaawa na parang maliit na bata ang Goddess of Light? Namangha si Daryl, ngumiti at tumango siya, sige, gagawin ko, iminulat ni Yelena ang kanyang mga mata at ngumiti nang pumayag si Daryl, mga pagbati, aking guro. Ngumiti at seryosong nagsalita si Daryl, pero hindi kita masyadong tuturuan sa ngayon. Kailangan kong bumalik ng maaga sa kontinente dahil may importante akong gagawin, muling tumango si Yelena, sige. Hahayaan kong sumama sa iyo ang Golden Lion Paladin at ang iba pa bukas, poprotektahan kanila anumang oras. Kamakailan lang ay mayroong tao ang gumamit sa aking pangalan para suportahan ang Dayrise Principality sa paglunsad ng labanan, inutusan ko silang imbestigahan ang sitwasyon habang nasa proseso. Kabanata 3338, hindi na kailangan, mabilis tumanggi si Daryl nang hindi nag-iisip. Ang pinaka-importante ay ang mahanap ko si Mia Oyeng, hindi ko maaaring ayaang sundan ako ng Paladins habang naghahanap ako, naisip niya. Hindi na nagpumilit pa si Yelena, nakangiti itong nagsalita, sige, lumalalim na ang gabi, magpahinga na po kayo, Ginoo. Maamo ang tingin sa mukha ni Yelena. Ibang-iba ang kanyang karakter sa mayabang niyang pag-uugali sa templo. Tumango si Daryl at nagpaalam kay Yelena nang bumalik siya sa kanyang kwarto, mahimbing ang tulog niya ng gabing iyon. Sumigaw ang hindi mapakilang boses mula sa labas ng pintuan ni Daryl kinaumagahan, Mr. Daryl. Nagkamot ng mga mata si Daryl at binuksan niya ang pintuan, hindi siya makatawa nang makita niya ang sitwasyon sa labas. Nakatayo sa labas ng pinto ang Golden Lion Paladin, iniikot niya ang kanyang katawan at mukhang hindi siya comfortable.
Pagkabukas ng pinto, umarteng tila hinahawakan niya ang mga straw habang nagmamakaawa kay Daryl. Mr. Daryl, naku, iyong kamahalan, nagkamali ako ng masaktan kita kahapon, pakiusap patawarin mo ako, pakiusap gamutin mo ako. Pagtapos niyang tumaya kay Daryl kagabi, hindi na antala ang Golden Lion Paladin noong una, naisip niyang nagbibiro lang si Daryl. Pero di nagtagal at naramdaman niyang tila may mali at mayroong tusok-tusok na pakiramdam sa buong katawan niya. Nagtagal ito buong gabi, labis na pinahirapan ang Golden Lion Paladin hanggang sa naramdaman niyang parang mamamatay na siya. Napagtanto niyang si Daryl ang inapo niya si Master Franklin kaya nagmadali siyang pumunta sa kwarto nito kinaumagahan para magmakaawa. Hindi mapigilan tumawa ni Daryl nang makita niya kung gaano nakakaawa ang itsura ng Golden Lion Paladin. Mabuting nalaman mo na mali ka, tumango ito nang sabihin niya yon, pagtapos ay itinaas niya ang kanyang kamay para pakawalan ang Fengma Acupoint ng Golden Lion Paladin. Mabilis na nakaramdam ang Golden Lion Paladin ng pagkawala ng hindi matiis na tusok-tusok at kiti sa buong katawan. Iyong kamahalan, magmula ngayon, ako, ang Golden Lion Paladin, ay magiging tapat sa inyo buong buhay ko, namamangha niyang sambit kay Daryl. Ikinaway niya ang kanyang kamay at nagsalita, ayos lang, malapit na akong umalis, please mag-ready ka na. Masusunod gagawin ko ang kaayusan, makalipas ng 10 minuto, naghanda ng bangka ang Golden Lion Paladin para ihatid si Daryl sa isla. Nang sandaling yon ay umupo si Daryl sa bangka at masayang nagpahinga, akala ko'y magkakaroon ng problema kapag nahuli ako. Hindi ko inakalang gagawin akong isang Saint of Honor ng Temple of Light at guro ng Goddess of Light. Tapos ay bigla siyang may naisip, dapat kong subukan I cultivate ang Saint Energy, nag-Indian sit siya at nagsimulang I cultivate ang Saint Energy. Nang tinuruan niya si Yelena kagabi tungkol sa mga formation ay tinanong niya na rin ang tungkol sa Saint Energy sa mundo ng babae. Pagtapos niyang maintindihang maigi ang tungkol sa Saint Energy, napag-alaman ni Daryl na ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng internal na enerhiya at Saint Energy ng The Nine Continent ay ang internal energy at ang isa naman ay external energy. Nangangailangan ng internal energy ng pabukas ng enerhiya sa katawan at dadaloy ang enerhiya sa meridians ng buong katawan. Samantala, ang Saint Energy naman ay tungkol sa pag-cultivate ng limitasyon ng isang tao. Sensing aura, at ang pagsabog ng concentrated energy, labis na mahusay ang talent ni Daryl, at ang abilidad niyang matuto ng mga bagong bagay ay napakalayo. Kumpara sa ordinaryong tao, kaagad niyang naintindihan ang misteryo nito, bang. Makalipas ng kalahating oras, bumalat ang malakas na aura sa katawan ni Daryl, minulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang dalawang ilaw na nagniningning. Mayroon na siyang malakas na internal na enerhiya at natural na kalamangan sa kahit na sino sa mundong ito. Haha, matagumpay, makalipas lamang ang kalahating oras na pag-cultivate, narating ko na rin ang high-ranked Saint King level. Sa bilis na yon ay hindi aabuti ng kalahating buwan ang pag-abot ko sa Saint God level, naisip ni Daryl, mas lalo siyang naging sabik. Samantalang nilikom ni Yelena ang 12 Paladins sa Temple of Light pagkaalis ni Daryl. Umupo sa trono si Yelena at tiningnan ang 12 Paladins. Ginamit ng Dayrise Principality ang aking pangalan para ilunsad ang digmaan sa continent. Kailangan nating imbestigahang maigi ang sitwasyon na ito. Kabanata 3339, ikinaway ni Yelena ang kanyang kamay at nagsalita, well, maaari ka nang umalis. Masusunod, yung kamahalang Goddess of Light, sabay-sabay na sagot ng 12 Paladins bago sila umalis patungong kontinente. Samantala, sa Crescent Moon Principality, umiinom ng wine ang hari sa kanyang palasyo sa Royal City. Nang sandaling yon, dali-daling pumunta roon ng isang gwardya habang mukha itong natataranta. Iyong kamahalan, pinasok ng hukbo ng Dayrise Principality ang dalawa sa ating syudad. Matinding namawis ang gwardya at nanginig ang kanyang boses nang magsalita siya. Tumigil ang pagtibok ng puso ng hari sa balitang natanggap, mabilis itong umupo ng maayos. Napakalakas ng mga sundalo ng Dayrise Principality, galit nitong sambit. Kahapon lang ay may narinig na balita ang hari patungkol sa planong pag-atake sa kanila ng Dayrise Principality. Subalit hindi niya sineryoso ang balitang yon dahil malalakas ang 6 na principalities ng Roland Continent. Kahit na may mangyaring labanan ay hindi ito magtatagal, iyong kamahalan,
kasing lakas natin ng Day-Rise Principality. Subalit mayroon silang suporta sa Goddess of Light at tumaas ang kanilang moral. Naging sobrang lakas nila at halos hindi na makadepensa ang ating mga gwardya laban sa pag-atake ng mga ito. Maingat na sambit ng gwardya ng pan-asa niya ang malamig niyang pawis, Goddess of Light, nang inig ang hari. Totoo ang sinabi mo, tiningnan niyang maigi ang gwardya, totoo ang bawat salita. Nakita ng mismong mga mata ng mga sundalong natalo ang Goddess of Light, sinabing maganda ito at lingid sa kaisipan ang kapangyarihan nito, sagot ng gwardya. Huminga ng malalim ang hari at tuluyang nasorpresa, sinuportahan ng Goddess of Light ang Day-Rise Principality. Akala ko'y usap-usapan lamang ito, hindi ko inakalang totoo ito, yun, ay bakit hindi sinuportahan ng Goddess of Light ang Day-Rise Principality. Mas lalong nalito ang hari nang inisip niya ito, makalipas ng ilang minuto, kumalma at nagsalita ito. Bilis magpadala kayo ng sugo para humingi ng tulong sa ibang principalities. Magkakalapit ang ating ugnayan, malalagay din sa panganib ang ibang principalities kapag nawasak ang Crescent Moon Principality. Hindi nila tayo maaaring iwan at tulungan, naisip ng hari, masusunod iyong kamahalan. Sagot ng gwardya at mabilis itong naglakad palabas ng palasyo, nang sandaling yun, wala sa mood ang hari para manood ng sayawan. Kumaway ito para sumenyas na huminto, tama na, umalis na kayong lahat ngayon din, naging sakit sa ulo sa kanya ang pagkawala ng dalawang syudad. Makalipas ng isang oras, kumalat sa 4 na principalities ang hiling na tulong mula sa Crescent Moon Principality. Mabilis na nasorpresa ang lahat ng principalities, subalit tanging 2 principalities lang ang nangakong magpapadala ng mga sundalo para sumuporta. Makalipas ang isang araw, may nangyari sa Storm City, isang maunlad na syudad ang Storm City sa hilagang kanluran ng Crescent Moon Principality. Sinakop ito ng Day-Rise Principality, 2 araw na ang nakalipas. Pinamunuan ni Albert ang Day-Rise Principality, sinuportahan din ito ni Mia Oyeng bilang Goddess of Light. Matapos nilang masakop ang Storm City, ang sumunod na hakbang ni Albert ay ang masakop ang Crescent Moon Principality. Subalit nagpadala ng mga sundalo ang 2 iba pang principalities para tulungan ang Crescent Moon Principality. Naipit sa dilemma si Albert, umupo siya sa command post ng Storm City nang may madilim na ekspresyon sa mukha. Naisip niyang hindi magpadalos-dalos ang ibang principalities kapag may suporta ng Goddess of Light. Hindi niya kailanman inakalang magpapadala ng mga sundalo ang 2 principalities para suportahan ang Crescent Moon Principality. Kabanata 3340, nainis si Albert, sa parehong sandali, papunta na ang isang grupo mula sa 2 principalities habang direktang inatake naman ng isa pang grupo ang Day-Rise Principality. Sa ganitong sitwasyon, kailangang umatras ni Albert sa lalong madaling panahon. Sinama niya ang mga punong puwersa ng Day-Rise Principality, kaya naman walang laman ang depensa sa border. Subalit kung aatras at manghihingi siya ng tulong ay kailangan niyang sumuko sa Storm City, matinding nakipaglaban ang syudad para manakop. Sumakit ang ulo ni Albert nang harapin niya ang problema. Nang sandaling yun, mahinang nagsalita ang katabi nitong si Mia Oyeng habang seryoso ang tingin sa mukha. Kailangan mong pamunuan pabalik ang grupo para tumawag ng maraming tulong, Albert, pamumunuan ko ang ibang grupo para magbantay sa Storm City. Natuto siya tungkol sa mga formation noong kasama niya si Daryl, hindi magiging problema para sa kanya ang depensahan ang Storm City. Katunayan ay hindi interesado sa labanan si Mia Oyeng, pero kailangan niya itong gawin para mahanap si Daryl. Ang pinakaimportante ay ipinangako niya rin sa King of Day-Rise Principality na patataasin niya ang moral ng mga sundalo bilang Goddess of Light. Hindi niya dapat baliin ang kanyang pangako, nasabik si Albert nang marinig niya ang suhestyon ni Mia Oyeng. At dahil sinabi mo, wala na akong hihilingin pa, sagot nito, medyo nag-alala siya sa abilidad ni Mia Oyeng na utusan ang grupo at hindi madali ang pagdepensa sa syudad. Bago yun, pinatay ni Mia Oyeng ang mayor ng Soaring Eagle Fort sa isang galaw lang, sino sa 6 na principalities ang makakatalo sa kanya. Makalipas ang ilang minuto at pinakilos ni Albert ang grupo ng mga sundalo at umalis sa Storm City. Samantala, kumuha ng maliit na bangka si Daryl at dumating sa gilid ng dagat makalipas ng kalahating araw ng paglalayag. Tinawag na Sunshine City ang syudad at pagmamay-ari ito ng Day-Rise Principality,
Pagkapunta niya sa Pangpang, narinig niya ang matinding labanan sa labas ng Sunshine City, maririnig niya ang tunog ng mga pagbabangga ng mga sandata at may tunog na patayan. Narinig ito sa buong syudad, hindi nagdalawang isip si Daryl at mabilis siyang lumapit para makita ang mga pangyayari. Nang makarating siya sa labas ng syudad at nagulat siya sa nakita niya. Naglalaban ang mga grupo sa bukas na espasyo sa labas ng syudad, kahit nakaunti lamang ang mga tao sa parehong panig, tanging 10,000 tao lamang ang matinding naglalaban. Isa sa mga grupo ang may sundalong may armor na may nakaburden na pattern ng nakakasunog na araw. Sila ang mga sundalo mula sa Dayrise Principality at pinamunuan sila ni Albert, hukbo ng Heavenly Star Principality ang isa pang partido. Nang sandaling yun ay matinding naglaban ang parehong panig sa loob ng kalahating oras, walang ipinakitang senyales ng pagkatalo si Albert. Malakas at mabuting commander si Albert, malinaw na lugi sila nang makaharap nila ang may kaayusang Heavenly Star Grand Army. Haha, hindi ko inakalang mabilis kayong aatras para sumuporta. Halos hindi na makakapit pa ang mga sundalo mo, sa tingin ko ay mas mainam kung bibilisan ninyong sumuko. Pahayag kay Albert ng Commander-in-Chief ng Heavenly Star Grand Army habang tumatawa, huminga ng malalim si Albert. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsuko, huwag kang magtatangkang mag-isip na kaya mong sakupin ang Sunshine City nang nandito ako. Malamig niyang sambit, nag-echo ang kanyang boses ng buong larangan ng digmaan, sikretong tumango si Daryl nang makita niya yun, napakatapang ni Albert, nandiri niyang tiningnan si Winston, kalahating buwan lang ang nakaraan, si Daryl pa ang Royal Knight ng Heavenly Star Principality, subalit sinetap siya at hinagilap ng Heavenly Star Principality, nagsimulang kumulo ang galit kay Daryl nang maisip niya yun.